na alam mo rin sa sarili mo kung ano ka klaseng tao, na may kabaitan ka, na loyal ka, na for sure hindi ito magagawa ng ibang tao kahit gaano pa kayaman yung makikita niya na bago. Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is huwag maghabol, huwag magmakaawa, at huwag mag-reach out to become a high value person. Yes. Well, ito mga utol, yung topic natin sa ngayon is mapababae, mapalalaki ito ha. Okay? Kung gusto mo talaga na maging high value na tao is, naisabi na rin natin sa pamagat. Huwag maghabol, huwag magmakaawa, and then huwag mag-reach out. Yes. Dahil ito mga utol ha, yung tatlo na nabanggit ko dito ay gawain po ito ng mga low value na tao. Yung maghabol, magmamakaawa, yung panay reach out. 'Di ba? Kung titignan mo or kapag nakikita mo yung pagkatao mo sa ganitong gawain na nagagawa mo is nagpapahiwatig po ito na low value person ka. 'Di ba? Napakababa. Lalong-lalo na na kapag alam mo naman na mali pa ng partner mo. Pero ikaw pa itong naghahabol. Ikaw pa itong nagmamakaawa. Ikaw pa itong nagre-reach out. 'Di ba? Sa gawain pa lang na ito is talagang nagpapakita talaga na napakababa mo klaseng tao. So ngayon, kung gusto mo talaga na maging high value na tao, kahit sabihin pa natin na wala kang kapera-pera, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, wala kang source of income, hindi ka professional, wala kang degree, okay? Kahit sabihin pa natin utol na wala kang ganon, pero kapag nagagawa mo yung mga bagay na kailangan mong iwasan, like sa paghahabol, like sa pagmamakaawa, like sa pag-reach out ng pag-reach out, is nagpapahiwatig po ito na mataas pa rin yung value mo, mataas pa rin yung halaga mo bilang isang tao. Kasi sa totoo lang ha, marami naman dyan na may pinag-aralan, maraming pera, mayayaman pa nga yung iba. Yes, mga kalalakihan ha, karamihan din, na kahit gaano na kayaman yung isang lalaki, pero kung yung gawain niya is yung naghahabol, nagmamakaawa, dumuluhod, panay reach out, yung tipong masasakal yung partner niya. So, nagpapahiwatig pa rin utol na low value yung tao na ito, kahit gaano pa siya kayaman. Pag value kasi yung pinag-usapan utol is kung paano mo rin ipakita na may respeto ka sa sarili mo. Na hindi mo rin binababa yung sarili mo. Na napaka-cheap mong tao, na hanggang dyan ka na lang ba? Na kahit niloloko ka na kahit sinungaling yung partner mo, mag-stay ka pa. Yes, magmamakaawa ka pa ba? Magbibeg ka pa? So ganun pa man, kailangan yung iwasan yung mga bagay na ito, na kung gusto mo talagang mabigyan ng value yung sarili mo, na para papahalagahan ka rin niya. Kagaya dati sana sabi ko na rin na let's say sa diamante, okay, or sa isang bagay na lang, di ba, kung yung bagay na ito is very cheap, sino ngayon yung maghahabol? Siya itong maghahabol sa mga customers. Gagawin niya pa yung lahat-lahat para lang bilhin siya, or para lang bilhin yung bagay na ito. Pero kung ramdam mo sa sarili mo na high value ka, actually mga utol kung loyal ka na tao, mabait, yes, kahit hindi ka talaga mayaman, ay isa na itong value mo. So ngayon kung pinapakita mo
na hindi ka cheap na klaseng bagay or isang tao, is ikaw pa itong hinahabol-habol ng customer. Kung let's say sa bagay man. Dahil alam mo sa sarili mo yung value mo. Alam ng seller kung ano yung value ng bagay na ito. Kaya bakit siya maghahabol ng customers? Dahil ramdam na ramdam niya sa sarili niya o ramdam niya sa bagay na ito yung hahabulin. Yes. So dapat ganun ka utol. Hindi yung ikaw pa yung maghahabol talaga sa customers. So pagdating sa relationship is hindi yung ikaw pa yung maghahabol sa partner mo. Ikaw pa yung tatawag, ikaw pa yung magmamakaawa, nagbibeg ka. Kung sa bagay pa is please bilhin mo na ako. Hinahabol mo pa. Kung makikita mo sa mall na yung tipong nakapwesto dyan sa gitna ng mall, na parang kiosk lang, na hinahabol pa yung mga customers o yung mga clients nila, na ma'am pwede ba pakilista lang ng name mo, may credit cards ka ba, or kapag may account ka na ba sa mga bangko. Diba kung nakikita mo mga utol is parang hindi ito pinapansin ng mga tao. Dahil ang dating is napaka-cheap. Sila pa itong naghahabol. So ngayon yung ramdam ng mga tao is, uy, bakit kaya naghahabol to? Ano kaya yung meron? For sure, hindi ito mabenta. Yes. So unlike kahit hindi mo na pinopromote or kahit hindi mo na ipinagsiksikan yung bagay na binibenta mo is lalapitan ito ng tao. Kapag alam mo sa sarili mo, kapag alam din ng tao na may value ito. Hinahayaan mo lang yung tao na mismo yung lalapit. Sila yung kusa na lalapit, hindi yung ipagpipilit mo. Okay? So pagdating din sa sarili mo utol, kung ipinagsiksikan mo yung sarili mo sa tao na ayaw naman sa'yo, na binabaliwala ka, niloloko ka, and then habol ka pa ng habol, talagang mai-echapera ka. Talagang yung kahinanatnan ay mas lalong bababa yung halaga mo. Okay? Pagdating sa tao na yan. Pero kung hinayaan mo lang siya, mas lalo mo pang pinapapahiwatig sa kanya na mataas yung value mo, na mahalaga ka, na alam mo rin sa sarili mo kung ano ka klaseng tao, na may kabaitan ka, na loyal ka, na for sure hindi ito magagawa ng ibang tao kahit gaano pa kayaman yung makikita niya na bago. Okay? So yun lang po mga utol yung tanging paraan para palagaan din kayo ng mga tao at saka para magiging high value person ka. Yes, iwasan mo lang yung mga bagay, yung paghahabol, pagbibeg at saka pagre-reach out palagi. So yun lang po mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala